ay sa'yo, at ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Taas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo, at ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking itataas. Ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo, at ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat sa Salamat, pagliligtas. Lord. Salamat, Lord. Diyos sa Oh, kaligtasan. hallelujah. Salamat, 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 Buong salamat. kalakasan. Hallelujah. Buong pag-iisip, buong kaluluwa. Salamat, Panginoon. Salamat sa Tinataas ka kaligtasan. namin. Tataas namin ang aming mga tinig sa iyo. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. I've failed so many times. I've been trying everything on my own. I wasted so many years. I've been hurt and was left behind till you came and saved me. So now I sing to you. Ngayon, nagawa natin ang bagay na akma sa ating Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ngayon, ipipresent natin ang sarili natin sa Kanya nang walang halong anuman kasalanan sa ating puso't isip. Hallelujah, remember all He's done. Hallelujah, may His kingdom come. Sing all together. Hallelujah, the Lord is on my side. Pagpipili ka, dalawa na neutral, tatapon mo yung isa. Hindi pa pwedeng pinili mo pero tinago mo pa rin yung isa. Hindi pwedeng ganun. Pinili mo ang Diyos, nakatago pa rin Diyos ang sa'yo. Hindi pwede. Likewise, sa tao. Pag pinili mo isa, iwan mo yung isa. Pagka meron kang gift of faith at hindi tumutulong ang Lord, binabanatan ka, sinasaktan ka, dito lumilitaw doon sa gift of faith yung instant forgiveness. Nung ding oras na yun na sinasaktan ka, pinapatawad mo agad yung tao. Yun po ang ibig sabihin nun. Enabled by the Holy Spirit. Pag hindi po tayo marunong makinig,
wala po tayong matatanggap na faith sapagkat yung faith po natin aandar lang yan kapag tayo nakikinig, nag-aaral at nagsasagawa nito. Napakagandang bagay po na tayo po ay merong gift of faith. Parang walang imposible. Ang lahat ay pinapangyari ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang spiritual privilege ay hindi po panangga laban sa temptation. There are weights of responsibility na nagde-demand po yan ng humility, vigilance, and most of all, obedience po sa Diyos. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to at tayo po'y muli pong nagkita. Sabi mo sa katabi mo, good morning sa'yo. Alam po ba ninyo sa tuwing tayo po ay maghahandog sa ating Panginoon sa tuwing araw ng linggo, bunuan po yan. Pero salamat sa ating Diyos sapagkat siya ang humihila sa atin para sa kanyang gawain sapagkat si Lord ay nasa ating lahat. Amen! Amen. Praise God. So ngayon po ay talagang kinakailangan maging masaya tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganun din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating tunay na Diyos, sa ating pagsamba, sa pasasalamat natin, at sa pagkikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. So magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalms 91 verses 1 to 3. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Verse 3, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Purihin po ang ating Panginoon. Di po ba napakarami pong mga pestilence ang dumarating po sa ating paligid, kanang, kaliwa, harap, likod. Maraming balita rin tayo naririnig at kuminsan po ay sinasakyan tayo ng espiritu ng pag-alala at pagkatakot. Pero ang sabi, ang sino man, nagdodwell siya sa secret place ng ating Panginoon. Ano yung secret place na yan? Lagi po tayo nagpe-pray sa ating Diyos na buhay. Bakit? Yan ang tanong. Sapagkat si Lord, nakikita niya ang lahat. Yung mga gawa ng mga kaaway, ng mga devil na nagkalat sa kung saan saang lugar, kitang-kita ng ating Lord. Pero kung tayo po ay nandun palagi sa secret place ng pananalangin, pagtitiwala sa Kanya, lagi tayong inaalagaan ng ating Panginoon. Lagi niyang sinasaway ang mga demonyo na to na nagpaplano na kung ano pa mang masama sa atin. Amen. Kaya naman, dapat lang natin siyang papurihan ngayong umaga. Amen. Praise God. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat nakilala ka namin. Alam po namin, O Diyos, na ang Diyos ng ibang mga tao ay Diyos na kung saan hindi nakakakita sa mga bagay na darating at dumarating. Ngunit kayo, ang mata ninyong ay laganap, lalo na sa inyong mga anak. Kitang-kita mo ang mga gawa ng kaaway namin. Kaya naman,
hindi sila makakilos sa amin, Panginoon. Kaya ngayong umaga na to, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin papupurihan, patuloy ka namin pasasalamatan. Kaya hinihiling namin ang basbas mo sa amin lahat. Basbasa mo po kami, Lord. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na hadlang sa aming mga papuri sa inyo. Ipatawad mo po anuman ang mga bagay na nagawa namin hindi maganda sa inyong harapan. At dalangin namin, Lord, ang gawain ito mula umpisa hanggang sa dulo, kayo po ang siyang manguna. Pagpalain mo rin ang aming pong mga ngaral sa ngayon. Walang iba kundi ang aming beloved Pastor Leslie. Gamitin mo po siya mightily. Ibigay mo po sa kanyang double portion ng anointing mo at lagi mo po siyang gamitin sa amin lahat. Nagtitiwala po kami, O Diyos, na sa umaga na to ay tatanggapin namin ang biyaya mo. Ang biyaya mo, Lord, ang kapayapaan ay sasagana sa amin lahat. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Let's sing, church. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing, Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, when there's pain in the offering. Blessed be your name. hallelujah. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. And every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Let's bless the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of
my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. I still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. So I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I build my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So why would He fail now? He won't. Our God will never fail. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't fail. He won't. He won't fail. He won't fail. No. Our being here is a testament to God's mercy, God's power, and God's salvation. Hallelujah, Jesus. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. We're gonna make it through. Rain, wind blew,
Diyos po na pinaglilingkuran natin, sinasamba natin, kahit kailanman ay hindi po ginusto na tayo ibiguin. Sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon. At kahit na napakalakas ng bagyo na dumarating, mga kapatid, nandyan, kasama mo ang Panginoon. He shields you from each storm, each fire, each flood. Jesus never fails. You tell yourself, Jesus, my Jesus will never fail. Sabihin mo sa sarili mo at paniwalaan mo, my Jesus will never fail. Jesus will never fail. Rain came, wind blew, my heart's built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. I'm gonna make it through. 'Cause my house is built on you. Dakilang Diyos, sa umaga ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ginising mo kami, dinagdagan mo kami, Panginoon, ng kalakasan para magsama-sama dito po sa gawain mo, umawit para sa iyo, makinig, Panginoon, ang banal na salita mo, at bagamat marami po, Panginoon, ang nangyari nitong buong linggo na to, subalot nanalo ka pa rin, nandito pa rin lahat ng mga anak mo, nagkakaisa upang itaas ka, nagkakaisa upang makaniig ka, maka-fellowship ka, Panginoon. Kaya dalangin namin na hindi mo po kami biguin, na ang kalooban mo, Panginoon, namin marinig. And let the voice of the Spirit of God be heard, now and always. Take over, Holy Spirit. Bless our hearts, bless our spirits and souls, God. Bless your holy word. We give you all glory and honor in the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Isa pong magandang linggo ng umaga. Nais ko pong batiin po ang lahat sa inyo sapagkat isa pong malaking tagumpay nga naman kapag tayo po ay nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Sapagkat spiritual victory po ang kasunod po noon. Nais ko rin pong sabihin sa inyo na tuwang-tuwa ang Lord sapagkat pinipilit natin palagi ang ating mga paa ay nandirito sa gawain. Let us all give honor and acknowledge the Lord's presence in this place. I also would like to thank ang ating pong mahal na Bishop and Pastor Norma para po sa pagkakataon na makapaglingkod. And I also would like to acknowledge lahat po na ating elders of the church, ang mga diaconate po at ating mga church leaders, ang mga members of the body of Christ, and of course, ang ating po mga extension churches. Mabuhay po kayong lahat. Purihin po ang Diyos. May God supply all His graces and mercies upon you, and let everything in your life be multiplied in the name of Jesus. Samantalin ko po ang inyo pong pagkakatayo. Basahin po natin ang ating pong text. In the book of Joshua, chapter 21, verse 44. And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them. For the Lord had given all their enemies into their hands.
Basbasan po ng Diyos ang kanya pong banal na salita. Makakaupo na po tayong lahat. Noong pong panahon, mga kapatid, ni Moises, ay nagbigay po ng promise ang Panginoon. And this promise, we can date it or trace back its origin to Abraham. The promise that God will deliver His people from slavery and will bring them into a land flowing with milk and honey, the land of promise na tinatawag. Exodus chapter 6, it says, "Say therefore to the Israelites, I am the Lord, and I will free you from the burdens of the Egyptians. I will take you as my people, and I will be your God. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession. I am the Lord." Therefore, si Moses po, mga kapatid, mula po sa land of Midian, ay bumalik po siya sa Egypt. And yun nga siya po ang ginamit ng Panginoon to free the Israelites via the 10 plagues. Alam po natin to, the 10 plagues that were brought upon Pharaoh, Egyptians, and the land of Egypt. Subalit, sa halip, mga kapatid, na 2 linggo lamang po ang travel mula Goshen tungo sa land of Canaan or in the land of promise or in the land of flowing milk and honey, ay umabot na po sila, mga kapatid, ng 40 years na nagpagala-gala po sa ilang o yung wilderness. 40 years dahil po sa kanila pong kaduwagan, ang takot po nila na lusubin po ang land of Canaan. At makikita naman po natin yan in the book of Numbers. The conquest of the land of promise began under the leadership of Joshua. At alam niyo po, nagbigay po ng clear picture ang Bible na bakit po yung mga pagan nations na ito ay tinaboy or pinaalis dito sa lupang to. At sa lahat po ng sinusubaybayan po yung ating pong General Bible Study, this was briefly reviewed po ni Pastor Ludwig. Kasi para sa mga nag-iisip, bakit naman pinalayas ang mga nakatira doon? Tila baga parang napakalupit naman yata ng Diyos. Hindi po malupit ang Diyos. Sapagkat, mga kapatid, for 400 years, ang mga Israelites po ay naging alipin po sa Egypt. And at the same time, ang mga 7 nations in the land of Canaan ay lumalago naman. Lumalago po sa kasalanan at sa kasamaan. In fact, more than half a millennium, like 500 years, God waited over and over for these 7 nations to repent and mend their ways, pero hindi po nangyari. We must understand that the 7 nations, namely Hittites, Girgashites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, living in the land of Canaan, their sins were so great and it reached the full measure before God. Isa-isahin po natin muli. Ano-ano ang mga kasalanan nitong mga bansang ito na nandun sa land of Canaan? Una, it's polytheism. Marami po silang Diyos na sinasamba. Paganistic worship po ang kanilang ginagawa doon. At ang tawag po dito ng Bible na idolatry, which is abomination sa harapan ng ating Panginoon. They worship Baal, Ashtoreth, Molech, and other false gods. Pangalawa, kasalanan po ng mga taong to ay child sacrifice. Their own children shedding the innocent blood. Tapos susunugin para ibigay sa kanilang Diyos na tinatawag pong si Molech. At alam niyo po para saan? Para magtuloy lang yung kanila pong abundance, yung kanilang prosperity, magtuloy lang yung kanilang enlargement, yung kanilang paglago. Ganun po ang gawain po nila. Number 3, there were gross sexual immoralities. Yun pong adultery, homosexuality, hindi po ngayon lang yan. Dati pa po, lumang kasalanan na po yan. Incest. And when we say incest, magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid sa kapatid. And meron din po silang tinatawag na bestiality. Hindi na po nagkasya sa tao, maging sa hayop. Gumagawa po ng karumal-dumal na kasalanan. Number 4,
There was also presence of occult practices. There was divination, sorcery, witchcraft. They consulted the dead. Papalabasin nila kung sino man yung patay para ano? Para magtanong lang kung ano yung future. Para magtanong sa patay. And they also would be consulting mediums and spiritists. Yung matatawag po natin shaman. Alam niyo po, ayaw po ng Diyos din ng ganyan. And number 5, ano pong kasalanan nila? Violence. Violence in the Hebrew word is Hamas. Hindi naman po ito yung Hamas na naririnig natin ngayon sa Gaza, Israel. Yung po ay Arabic word. But in Hebrew, Hamas means bloodshed, cruelty, injustice, oppression, and corruption. So nakita niyo po, susong-susong, patong-patong ang kasalanan nila. Ayan po yung urgent and compelling reasons ba't kailangan silang alisin sa lupa na yun. Beginning with Jericho. Tanong, may karapatan po ba ang Diyos na gawin ito? A big yes, 100%. Full sovereign right nasa Panginoon. Because in the beginning, Genesis 1 says, God created the heavens and the earth, and that includes the land of Canaan. Psalms 95 says, with the Lord's hands, He made the dry land. Ang Diyos ang gumawa ng mga lupa, kasama po ng lupa ng Canaan. Sa madalit salita, ang paglapastangan po sa lupa ng Kanaan ay paglapastangan sa gumawa sa lupa. Leviticus chapter 18 verses 24 to 25. Do not defile yourselves in any of these ways. Ang nagsasalita po dito ay ating Panginoon. Huwag niyong dumihan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng 5 binanggit natin kanina. Because this is how the nations that I'm going to drive out before you became defiled. Kaya sila naging madumi kasi dahil dito sa mga 5 kagagawa nila na to. Verse 25 says, even the land, kahit yung lupa, ay nilapastangan nila. So I punished it for its sin, and the land vomited out its inhabitants. Yung lupa, sinuka nung lupa. Kala mo tao yung lupa. This is metaphorical, na hindi na kinaya nung lupa, yung kasamaan ng mga taong nakatira sa kanya, na to the point na kailangan niya isuka yung mga tao niya. Sapagkat sobrang paglalapastangan po ang ginawa ng mga bansang ito. Kaya po ang pagwasak at pagtaboy sa 7 nations ng mga Israelites na napakahabang panahon binigyan ng Diyos na magbago sana. Ito po ay divine punishment and judgment. Kaya wala makapagsasabi sa Diyos na ang Diyos ay hindi mahabagin. Makatwira ng Diyos sa lahat ng gagawin niyang paghuhukom. As God commanded, utterly destroy them. Do not intermarry. Huwag kang kuha ng asawa sa kanila o sila sa inyo. Do not make a covenant. Huwag kayong gagawa ng kahit anong kontrata, agreement, negosyo sa kanila. Because God hates assimilation. God hates assimilation. Anong ibig po sabihin ng assimilation? This is adopting and absorbing someone's culture, someone's religion, and sets of beliefs and practices. Paghalo sa ibang kultura, relihiyon, at paniniwala at mga gawain na yung dating magkakaiba ay magiging magkatulad. Okay, listen. Kung sana ang nag-assimilate ay yung pong mga bansang yung papunta sa Israelita, pwede na magiging katulad sila ng mga Israelites, katulad po ni Ruth na Moabite, katulad po ni Uriah na isang Hittite. Kaso po, God said, these nations are powerful, more strong than you. Paano nangyari? More powerful, more strong than you Israelites. Kasi po mga kapatid, ang nag-a-assimilate yung weaker nation papunta sa powerful nation. So ang nangyari mga kapatid, sinasabi ng Diyos, mas makapangyarihan sila sa inyo. Mas malakas sila sa inyo, Israelita. Kaya don't assimilate. Pero isipin natin, paano naging mas malakas ang Israelite? Di ba nga, nataboy nga nila?
Sapagat ang pagtaboy nila at pagwasak po nila ay sa pamamagitan lamang po ng kamay and divine help ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng lakas nila. Therefore, the Israelites still remained weaker and less powerful than the nations that they have driven out. Powerful saan ang Canaanites? Powerful sa kanilang pag-ibig sa Diyos-Diyosan nila. Powerful sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pagsamba. Powerful ang mga bansang ito sa kanilang mga katiwalian at kasamaan. Kaya po, alam ng Diyos na mas mahina ang mga Israelites, mas mahina ang pag-ibig ng mga Israelita kaysa sa Kanya. Therefore, God hates assimilation. Kasi kita niya sa puso ng mga anak niya na mas mahina ang love sa Kanya kaysa pa sa love ng mga Canaanites sa mga Diyos nila. Therefore, sabi niya, wala kayong ititira. Nag-isip po ba tayo mga kapatid, gaano katagal yung conquering na ginawa nila Joshua? It was 7 years. 7 long years. Napakatagal po. One war after the other. Pero, ang sabi nga po ng Bible, incomplete. Sa haba at tindi po ng labanan, nangangailangan po ng tinatawag na pahinga ang anak ng Diyos. Kaya naman, from conquest to settlement, ang sabi po ng mga Bible scholars, meron po mga approximately 18 to 23 years na period of rest. Ang sabi pa nga ng iba, bago daw po dumating sa Book of Judges, meron ding mga about 30 to 40 years. Can you imagine? 7 years ang labanan, pero yung period of rest and settlement, 18 to 30 to 40 years, mas mahaba po ang period ng pahinga kaysa po sa labanan. Kaya kung sino man ang iniisip mo nasa labanan ka hanggang ngayon, isipin mo, sa dulo niyan ay mahabang pahinga ang naghihintay sa iyo, regalo ng Diyos. Kaya sige ka lang, maging matapat ka lang sa Diyos. Ganon tayo kamahal niya. Kahit may mabibigat na literal na gera, nakasalang ang mga anak ng Diyos sa mga Israelita. Ngayon naman, spiritual warfare, meron po tayo. Sa dulo po ay mahabang pahinga. Napaka-importante po ng pahinga. Theologically speaking, mga kapatid, number 1. The first meaning of rest is God keeping His promise. Ibig sabihin, totoo ang Diyos sa Kanyang salita. Katapos pala ng labanan, may pahinga. Number 2. Second meaning ng rest is settlement. Building their homes, building their houses, their families. Imagine kung walang naging rest, watak-watak pa rin po ang mga Israelita. Di nila alam kung kailan sila lulusob at kailan din sila lulusubin. Hindi nila alam kung sino ang mamamatay, kung may makakain pa sila o wala na. Kaya importante po ang period of rest. And number 3, higit sa lahat, bakit po mahalaga ang rest? Dahil kung wala pong rest, ay hindi din po natupad yung Sabbath principle, which is God rested from all His work on the 7th day in Genesis 2. Meaning, entering the land of promise was likened to entering Sabbath for the whole nation of Israel. Sabbath po in Hebrew word Shabbat. Shabbat literally means cessation. In Tagalog ay pagtigil or rest, pahinga. Kaya, panatag mo ang kalooban mo, kapatid ko nandito. Gusto ng Diyos ang pahinga para sa anak niya at hindi puro labanan lamang. However, the Bible continues to narrate, Joshua chapter 15, but the people of Judah could not drive out the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem. So the Jebusites live with the people of Judah in Jerusalem to this day. Joshua 17. Yet the Manassites could not take possession of those towns, but the Canaanites continued to live in that land. The Israelites failed to fully obey the commandment na walang ititira. Therefore, dumating ang panahon, Judges chapter 2, verses 10. Moreover, the whole generation was gathered to their ancestors. Sinong generation? Joshua and the elders, the leaders of the tribes of Israel. And
another generation grew up after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. And you know what? This is what we all must be truly be scared of. Pakatakutan natin ito. Mga magulang, kapag hindi natin naipasa ang pag-ibig natin sa Diyos, ang pagkakilala natin sa totoong Diyos, at hinayaan lang natin sila sa kanilang pamimili na kung sinong Diyos, kung sino ang kanilang susundan, mga kapatid, hindi po malayong mangyari ito. Because they don't know about Joshua, they don't know about the leaders of the tribes of Israel, they don't know about the commandments, they don't know anything about the wilderness, they don't know anything about the conquest, and then nung pagmulat ng mata nila, nandun na sila sa land flowing with milk and honey. So ano nangyari mga kapatid? Hindi nila alam ang mga pundasyon ng kanila pong tribo. And this is the reason why pinapadaan po tayo sa wilderness, pinapadaan po tayo sa labanan, upang makita natin na sa dulo nun ay mayroong magandang pahinga. At ang mga kabataan na puro kasiyahan lang, kasarap lang sa buhay ang alam mga kapatid, mabilis nilang nakakalimutan ang Diyos. Nasa ating magulang. Nasa ating, kaya nga sabi magulang, nauna ka sa gulang. Nasa atin ang pagtuturo sa mga kabataan kung sino ang Diyos, ano ang Diyos. Huwag niyo pong ituro si Jesus Christ na makikita lamang sa gospel. Ituro niyo si Jesus Christ na makikita sa Revelation. Churches speak about Jesus Christ only in the book of Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, and they skip the Jesus of Revelation. They skip it. They don't want to hear the Jesus of Revelation. But the generation today must know that the one coming is not the Jesus from the Gospels, but the Jesus in Revelation book. The righteous judge of the living and the dead. Then, verse 11, Israelites did what was evil in the sight of the Lord dahil hindi na ipasa ang puso, hindi na ipasa ang pag-ibig sa Diyos, and they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served Baal and Ashtoreth. Verse 14, so the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers who plundered them, and he sold them into the power of their enemies all around so that they could no longer withstand their enemies. Can you imagine? Ang sabi kanina sa Joshua, no enemy could withstand them, pero pagdating na sa Judges, they could no longer withstand their enemies. Hindi na nila kinakaya ang mga kalaban nila. In verse 15, whenever they marched out into battle, the hand of the Lord was against them. It was not with them. The hand of the Lord was against them to bring them misfortune, to bring them defeat after defeat after defeat, as the Lord had sworn and warned them. And this verse ended saying, they were in great distress. The rest in Joshua stopped and turned to great distress. For us, para sa magulang, hindi. Ang mga magulang, mayroong rest. Pero yung mga anak na hindi naturuan ng magulang, ito ang sasapitin, great distress. So, why? Because they kept back what was supposed to be removed. What was supposed na dapat tinanggal. Slowly, itong mga taong to, blended with the children of God, successfully influenced, persuaded them to follow other gods, to follow their thought pattern, and to follow their way of living. Follow other gods. Oh, hindi naman parehong Diyos din naman ang sinasamba natin, parehong pangalan. Pareho lang sa pangalan. Follow their thought pattern. Iba ang thought pattern tungkol dun sa pangalan. Alam nyo naman ang tinutukoy natin pangalan. Jesus, same din naman yan. But there's another thought pattern to the name of Jesus. And then, nagkakaiba na ng ideolohiya, prinsipyo, paniniwala, the sets of beliefs and practices, na bago na. And follow their way of living.
follow their way of living. Samantala, winarningan na sila ng Diyos. Kapag ginawa ninyo yung ginagawa ng mga taong to, na kaya ko nga pinaalis dyan sa flowing with milk and honey, hindi sila nararapat sa flowing with milk and honey, mangyayari din sa inyo. Kung ano yung nangyari sa nauna sa inyo. Merong disobedience po na nagawa. Ang kasunod, pagkabigo, hindi lang, muling pagkabilanggo. Nabilanggo po silang muli, mga kapatid. Sapagkat gumuguho po at naglalaho ang pahinga ng isa pong anak ng Diyos kapag meron pong pagsuway na nagaganap. Pag meron pong nakahalo na hindi dapat sa buhay natin. Alam niyo po ba, hindi lang po ito sa mga Christians maging sa isang bansa. I just want to take a little bit time to share this with you. Alam ko po, kilala niyo po o baka ngayon niyo lang po narinig si Charlie Kirk. He was actually a Christian patriot, Christian apologist, ng tawag nila, pero ngayon, tinatawag siyang hero. No? He's celebrated today in the US. Dahil po yung pagkamatay po niya, assassination po, nagbukas po ng daang-daang libong tumatanggap sa Panginoon at daang-daang libong bumabalik sa church. Pati po ang president, ang vice president, and some of the government officials na dati Christians pero tahimik na Christians, sila po ngayon ay tinutungtungan na nila yung patriotism, number one, and Christian beliefs. Charlie Kirk, sinabi po niya sa isa sa kanyang mga interview that the enemies of the American way of life ay tatlo. Wokeism. Wokeism kasama, pero hindi lang po ito yon, kasama po ang transgenderization. Yung mga lalaki nagpapa-operate upang maging babae at ang babae nagpapa-operate para maging lalaki. Isipin niyo mga kapatid, this generation, nag-level up ang kasalanan. And dati, homosexuality, adultery, incest, bestiality. Ngayon mga kapatid, yung mismong creation ng Lord, ganun ka pinervert nung generation po natin. And that's what we call transgenderization. Ayaw po ng Diyos. A wokeism would also be including yung non-binary identity. Ang sabi nila, hindi lang dalawa ang ginawa ng Diyos. Yung man and woman, hindi lang. Man and woman and etc., etc., etc. That's wokeism. Next na kaaway, according to Charlie Kirk ng Amerika, ay ang Marxism. Or yung alam po nating communism. And third na kaaway ng American way of life is Islamism. And I believe he was referring to radical Islamism. Bakit kaya niya sinabing kalaban to ng American way of life? Because according to Charlie Kirk, majority po ng founding fathers of America who signed their constitution ay mga Christians. America was founded on Christian principles and on Christian foundation. But years after, generations after, a new generation have emerged. This generation embraced DEI, diversity, equality, and inclusion. Embraced globalization. Nawala ang nationalization. Unti-unti nakita nila, gumuho yung kanilang Christian foundation. Jesus Christ was set aside and Christianity was trivialized. Lumiit na lumiit ng lumiit. Kaya kung titignan mo, nakakatuwa. Sana magtuloy na para sila nagkakaroon ngayon ng spiritual revolution sa US. Sa Pilipinas, mga kapatid. Noong nakaraan, nagkaroon po ng rally. Nagrarally po tayo dahil sa anti-corruption. Tama naman para marinig ng Pangulo at lahat ng namumuno na tama na ang korupsyon. Hirap na talaga tayo dito sa bansang to. Sobra na talaga upang maparating ano nangyari sa dulo. Nagkaroon pa ng gulo, nagkaroon pa ng sakitan. Walang kapayapaan ng Pilipinas sa buong paligid. At alam ko nararamdaman niyo yun. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat mga kapatid, halo-halo ang paniniwala. Iba't ibang Diyos ang tinatawagan. Imbes na si Jesus, si Jesus Christ lamang, the God who appeared in the flesh, the Son of the living God, the way, the truth, and the one who gives life, the Savior of the world. Ibang Diyos ang kinapitan, ibang Diyos ang pinasalamatan, kahit hindi yun yung Diyos na yun na nagpala. Kaya tayo nabilanggo, mga kapatid,
na bilanggo dahil bulag po sa katotohanan ang bansa natin. And what is causing this blindness is a devotion to the worship of other gods. Ang pagsamba po sa Diyos na hindi naman po si Kristo. Ba't ko nasabi? The Jesus Christ who comes in various sizes and shapes and forms and colors is not the Jesus Christ of the Bible. Ang Jesus Christ na dapat sinasamba natin in spirit and in truth. Wala siyang wangis na gawa ng tao at wala siyang padrino na kasama sa tabi. Kung sana lang mabubuksan ang isipan ng Pilipinas kung sino Diyos talaga ang dapat na sasambahin, makakaranas po tayo ng rest on every side. Kaya mga kapatid, pakita tayo ng rally. Sabayan na lang natin ang panalangin. Panginoon, buksan mo ang espiritual na mga mata ng aming mga kababayan. Dahil isa lang tumbok nito mga kapatid kung makuha natin ang pagsamba sa totoong Diyos. Ang pagsamba sa totoong Diyos na si Jesucristo. Mangyayari sa atin yung period of rest bilang bansa. Joshua led the Israelites to rest, but it was temporary. It was earthly rest. Temporary settlement, temporary abundance, temporary peace, temporary prosperity and security. Because after more than 300 plus years, so mula po kay Joshua, lumabas na po si David. In Psalms 95, ito po ang sabi, "Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah." Meribah is that in the wilderness. Verse 10. "For 40 years, I was angry with that generation. I said, they are people whose hearts go astray, and they have not known my ways. So, verse 11, I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest." So it seems, may isa pang klaseng rest. Hindi yung rest led by Joshua. It is called by God, my rest. God's rest. Hebrews chapter 4, beginning from verse 7. Tignan natin. That was Psalms, Old Testament. And bago lumabas ang Hebrews, mga kapatid, nagkaroon ng intertestamental period. Another 400 plus years, lumabas ang book of Hebrews. Inulit-ulit ng writer ng Hebrew kung ano yung nakasulat sa Psalm. Verse 7, again, He sets a certain day, today, saying through David much later, in the words already quoted, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts." Verse 8, "For if Joshua had given them rest," kung si Joshua nga ay nagtulak sa kanila at nag-lead sa kanila upang sila ay magkaroon ng pahinga, God would not be speaking later about another day. So it seems like meron pang isang day na tinutukoy po ang Psalms at connected po sa Hebrew. So then verse 9, it says, a Sabbath rest still remains for the people of God. A Sabbath rest, naka-open another rest para sa ating lahat. Iniintay tayong lahat na makapasok at gawin nating lahat na tayo ay makapasok doon, mga kapatid. At kung nakapasok ka na sa Sabbath rest, huwag ka na lumabas. Dahil, alam niyo po, bakit dapat pahinga na po ang mga Kristiyano ngayon pero still in great distress? Kasi supposedly nasa loob na tayo ng rest, but we have exited again. Nag-exit na naman tayo in two ways. Number one, bakit nag-exit tayo? Because meron din tayong version natin ng Canaanite and others. Whatever that is, yung kinakailangan nating itaboy, ay hindi tinaboy. Pinaiwan. Yung kinakailangan sirain, hindi sinira. Niyakap, minahal, hindi pwede. Kung hindi, e-exit tayo dito sa rest na to. Number 2,
by not remaining in Jesus. Isa by remaining, isa by not remaining. Remaining with the wrong ones and not remaining with the true God. John chapter 15. Basahin po natin mga kapatid. If you do not remain in me, Jesus said, you are like a branch that is thrown away. Matutuyo ka, para kang tuyong sanga, na dadamputin ka na lang at itatapon ka na lang para masunog. Ang sabi, if you do not remain in me. Nagre-remain naman ako sa Lord Nagre-remain, paano? Ginagamit lang natin si Jesus Christ pagpapano. Pag may emergency, ginagamit pag may kailangan, pag may sitwasyon, at tuwing linggo. But Jesus is not an emergency 911 kind of God. I think, mga kapatid, narinig nyo na po sinasabi ko to, many Christians make Jesus an emergency 911. Meron kasing aberya, may aksidente, may biglang nangyaring hindi maganda, call unto Jesus. But He is not just this emergency 911 God. Jesus is also not a genie God. Genie, may kailangan ako Kailangan ko kasi pumasa sa eskwelahan, kailangan ko magkatrabaho, kailangan ko ma-promote, kailangan ko magka-business, kailangan ko masara tong negosyo na to, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kaya ginagawa pa nating genie God. But Jesus is not a genie God. Jesus is also not a situational God. Pag mahirap, Diyos si Kristo. Pag broken-hearted, Diyos si Kristo. Pag may sakit na malubha, Diyos si Kristo. Pag umangat na, abandonado na si Kristo. Pagka may partner na, may asawa na, may anak na, abandonado na si Kristo. Kapag gumaling na sa sakit, abandonado na si Kristo. Hindi po siya situational God. Jesus also is not a Sunday God. Pag Sunday, Diyos natin si Kristo. Pag Monday to Saturday, abandonado na po ang ating Panginoon. Because who Jesus is? Jesus is the everyday part of my life, God. Everyday part. Isali mo naman ang Panginoon. And we say, I remain in Him. Truly? Truly? After Sunday, asan tayo? On Monday, asan tayo? Anong laman ng isip natin? Monday to Saturday, asan tayo? Therefore, ang bilis natin kung mawala sa God's rest. The first rest led by Joshua, it failed because the conquest was incomplete. The second rest is the Sabbath rest offered in the New Testament. The Sabbath rest is God's rest for His people. It is complete and full in Jesus Christ. Hebrews 4:11, kaya ang sabi, therefore, let us all make every effort to enter that rest. Pumasok daw tayo dun sa pahinga na yon. Nang hindi daw mangyari sa atin, yun nangyari sa naunang henerasyon. As God is speaking in Exodus 33:14, God said, my presence will go with you and I will give you rest. There was Yahweh. The same God was speaking in Joshua 21 na binasa natin kanina. It is also the same God speaking in Matthew 11:28. Jesus said, come to me, all who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Nakita nyo, mula Old Testament hanggang New Testament, God is giving rest. Rest. The one speaking in Exodus, the one is speaking in Joshua, the one speaking in Matthew, iisa lang. At siya din ang nagsasalita magpasa hanggang ngayon sa ating henerasyon. The glorified body of Jesus Christ, wala, di nyo makikita. It ascended to heaven. It resurrected on the third day, ascended to heaven. But in the book of Acts, the Spirit of Jesus was poured out so that He did not leave His disciples orphans. Para hindi malungkot ang mga disciples, binaba niya ang Espiritu niya. Kaya pagka may Espiritu ka ni Jesus, nandun ka, nakapaloob sa iyo ang pahinga ng Diyos. Unlike Joshua, ikinamatayan ni Joshua, but Jesus defeated the grave. Kaya siya ang nakakumpleto ng Sabbath rest without fail because Jesus is the Lord of Sabbath. Pinapapunta ka sa church, kapatid. Sa bahay panambahan. Kasi alam niyo po, pag nagsasama-sama po,
ang mga anak ng Diyos, nakikita ng Panginoon, andun nararamdaman niya yung compassion. Kaya yung pagbuhos ng Espiritu niya ay mucho-mucho. Sobra-sobra. Kaya kanya pinapapunta dito sa bahay panambahan na naniniwala sa bautismo at kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, yung mga ganun church. Kaya ka pinapapunta upang ma-experience mo yung rest na yon, upang makapanatili ka sa pahinga niya. Pero may mga ilan sa atin, mga kapatid, di naman nila lahat. Nakalimutan natin ang araw ng pahinga. Kasi hindi priority. Kasi parang ganito kapagod, ang layo kasi naman mainit. Kasi naman maraming dahilan. Makarating man tayo pero malamig, distansya, nakadistansya ka. Na parang hindi ka kaisa. Ang puso mo ay malayo. Para ka nanonood ng concert o para ka lang nakikinig sa isang taong na merong propaganda ng isang politika. Dadalawang oras lang, mamadaliin pa natin. But Christians, deep calls to deep. The deep of man is the spirit of man that calls to the deep of God, which is the Spirit of God. If you come here with your flesh, with your body, you will not be able to connect to the Spirit of God. Only your spirit can connect to the Spirit of God. Only your spirit can call to the Spirit of God, because deep calls to deep. Maraming talunan pupunta sa gawain. Ganun pa rin ang pakadamdam ko Wala naman nagbago because you came here with your flesh. Hindi mo pinakawalan ng spirito mo bilang tao. You have a spirit, brother, sister. You have your soul. Yun dapat ang kumukonekta sa Diyos. And if that ever won't happen, totoo, sayang ang punta mo sa gawain ng Diyos. Because deep calls to deep. And only the deep responds to deep. Alam niyo po, kahit na sinabi ng Diyos na God rested on the seventh day, sa Genesis 2, creation work tumigil ng Diyos. Pero hindi naman po siya tumigil sa helping work. Dire-diretso pa rin po. Nagtatrabaho ang Panginoon para tulungan ang mga anak ng Diyos. Jesus, as God manifested in the flesh, Jesus did not rest on Sabbath. Matthew chapter 12, Jesus allowed His disciples na kumuha ng mga butil kasi gutom na yung mga disciples niya. Bawal sa kanila yon. But Jesus allowed it because gusto ng Diyos na makakain at busog ang mga disciples niya at hindi gutom. Even on Sabbath, Jesus would be providing. On Matthew 12, same chapter, Jesus healed the man with the withered hand. Yung kanyang kamay ay hukot ganito, pero nabuo. Because even on Sabbath, there is provision and there is restoration. Restoration during Sabbath. And in Luke 13, Jesus healed the woman with the spirit of infirmity. Yung nakaganyan, hukot siya. 18 taong hukot siya on Sabbath. Nag-heal. Nagpagaling ang Panginoon. In Luke 4, mga kapatid, Jesus healed the man with edema. Yung namamaga siya, mga kapatid, pinagaling ng Diyos. In John 5, Jesus healed the paralyzed man 38 years at the pool of Bethesda. And in John 9, He healed the man born blind. All on Sabbath. Jesus did not rest on Sabbath. He refused to stop to rest para sa sarili niya. Hindi. Pero tumuloy-tuloy siya para sa anak niya kasi alam niya, kailangan natin ang pahinga niya. Kailangan natin ang restoration. Kailangan natin ang healing. Kailangan natin yung pahinga ng Espiritu mo because Sabbath was made for man and not man for Sabbath. Di naman kailangan ng Diyos ng pahinga. Totoo sa Espiritu siya. Sino bang napapagod, mga kapatid? Di ba tayo? Nahahapo, napapagal.
Bilang mortal na tao, nakakaramdam tayo ng matinding pagkapagod. Kaya kailangan natin ng pahinga. Pag pupunta kayo dito, yan ang unang nireregalo ng Diyos sa atin. Ang Sabbath rest. Ang nakakompleto lang yan, si Jesus Christ. Because He defeated the grave unlike Joshua. Ang God's rest. Rest is therefore not found in beautiful places na pinupuntahan natin. Is not found on expensive things na meron tayo na na-enjoy natin. Rest is not found in the feeling na alam niyo, pagka sobrang elated tayo, tuwan-tuwa, meron tayong kasamang gustong-gusto natin, we feel na it's rest. Rest is not found on riches and wealth. It's not found on people. The rest of Sabbath is spiritual rest. Pahinga ng spirit mo bilang tao. Pahinga sa labanan at kasamaan ng mundo. At ang Diyos lang magbibigay. Alam niyo po, yung rest na tinatakbuhan natin kapag pagod na pagod tayo, sabi, hindi ako pupunta ng araw ng linggo, yung araw ng pahinga. Kasi napapagod ako, gusto ko magpahinga. Napahinga mo lang yung katawan mo. Pero yung spirit rest, hindi mo nakuha. Hindi mo nakuha. Kaya nga sabi, make every effort to enter Sabbath rest. Gawin mo lahat na magagawa mo makapasok. Kasi yung rest na tinuturing natin, yung rest na kinikilala natin, one day will drain us. One day, tutuyuin tayo niyan. Sapagkat ang totoong rest lang, mga kapatid, ay nasa presensya lang ni Yesu Cristo. In you, I find my rest. Maaari po ba, mga kapatid na? Ngayon, sa pagyuko po na inyong mga ulo, hingin natin to. Tuwing linggo, pupunta ka. Sasabi mo, yan na naman. Tatanggapin ko ang pahinga ng Diyos. Hindi yung pahinga ko, kundi pahinga ng Diyos. Maaari ba, mga kapatid? Hingin natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just to face the rising sun. You'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God,
with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your hearts. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, Makakarating ka sa lahat ng promise. Titiyakin ng Biblia sa'yo. Hindi ko to salita, hindi ko to kwento. Kwento to. Kwento ito ng Panginoon na pinasulat sa mga expired na mga tao upang makarating sa'yo ang katotohanan ng Biblia. Darating ang period of settlement mo. carrying heavy Sa dulo ng labanan na ito is rest. Pansamantala. Sa ngayon, dito ka, sa bahay pa ng bahay, dito ka. Magpahinga ka dito. Dito mo iiyak kung ano yung pagod mo. Dito mo iiyak kung ano yung frustration mo. Dito mo iiyak kung ano yung takot mo. Dito mo iiyak kung nakakaramdam ka ng hopelessness. Andito ang Lord of Sabbath, si Jesus Christ, andito. Nagbiministeryo ngayon dito. Andito ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Mahal na mahal na mahal. All of you who are tired of carrying Mahal na mahal na heavy mahal. loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Dakilang Diyos, sa araw po nito, Panginoon, napaalalahanan po kami kung ano po ang tunay na pahinga. Hinihingi po namin ng tawad kung nagkaroon po kami ng ibang pagkaunawa sa pahinga na ito. Nasa iyo lang pala. At totoo naman, talagang nasa iyo lang ang totoong pahinga at ikaw lang ang makapagbibigay ng full and complete rest. Salamat po, Lord, sa pagregalo mo sa amin ng pahinga na to. Pawiin mo lahat ang pagkahapo at pagod ng iyong mga anak dahil sa labanan. At dalangin namin na hindi magtagal na dumating na po, Panginoon, ang period of rest and settlement sa lahat po na matagal nang may labanan sa buhay in the name of Jesus Christ. At dalangin namin ang sino man na hindi niya akalain na nakapagtago pa siya ng mga Canaanite and the others sa kanyang buhay, kaya muling bumalik sa distress. Lord, ay ma-identify po niya kung ano-ano itong mga ito, maihin ang tawad at maitaboy pong muli nang sa ganun, Lord, bumalik po sa kapahingahan mo, Panginoon. Diyos na mahabagin sa lahat, kaya mo, Lord God, na makapasok kami sa iyong pahinga at di na muling umalis, that we will always be remaining in you, Lord Jesus Christ, sapagkat sa iyo, Panginoon, laging bago ang aming spirito. Hayaan mo na ang spirito namin ang palaging nagtatawag sa iyo. Although the flesh is weak, but, oh God, yung spirit namin, Lord, nangangalirang na. Kaya kailangan po ito ay makakonekta sa iyo upang makatanggap ng kalakasan mo at lahat ng abundansya na galing lang sa Espiritu Santo mo. Salamat po sa iyong mga banal na salita. Salamat sa pagpala mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagbukas mo ng kaisipan ng bawat isa. Salamat higit sa lahat sa iyong pahinga. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen.
Sa lahat po sa atin nandito, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagpunta. Narinig niyo po ang kalooban ng Panginoon na tayo makapasok sa Sabbath rest, tayo makapasok sa pahinga. Subalit, syempre po, may mga kondisyon po yun, meron po mga bagay na kinakailangan pong ipaiwas sa atin o paalis po sa buhay natin. Kaya, panandalian lang po na sana ay ang bawat isa dito ay yuko at ipagsisi po natin kung ano man po yun. Pikit po natin ating mga mata at tayo po ay magsisi sa Panginoon kung meron po tayo naisip na parang tila baga, parang meron akong naiwan sa buhay ko na ganito. Gusto kong manalo pero hindi ako mananalo o andirito to sa buhay ko. Meron ka bang kailangang iwaksi, sister, brother? Itong panahon na kailangan siyang iwaksi. Kung gusto mo talagang makapasok sa totoong pahinga, kailangan mo itong iwaksi. You've got to be able to drive them all away from your lives because true rest will only happen. True rest will only happen if we have driven away everything that the Lord doesn't want in our lives. Sandali lang pong panalangin ito of repentance, of cleansing. Pinapanalangin po namin kayo na kayo ay babaan ng pahinga. The rest of God be laid upon your life. The rest of God, receive it right here, right now. The light and truth of Jesus, receive it right here, right now. In Jesus' name. Panandalian lang po sa ating mga bisita. Nais ko lamang po mag-share po sa inyo. Alam na alam niyo po ito at naririnig po niyo ito in John chapter 3 verse 16. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Tama po. So yung mga maniniwala kay Jesus Christ ang nagkakaroon lang ng everlasting life. Pero po syempre po ang tanong, paano ba ako magkakaroon yan? Just by believing in Jesus. Pero ang tanong is, in what of Jesus? Kasi ako naniniwala naman kay Jesus Christ bilang Katoliko. Ang sagot po ay sa gospel po ni Jesus. So we open in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. At ating pong basahin, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which you are saved." This gospel saves. And that is what? If you hold fast to this gospel that Paul preaches, unless you believe in vain. Verse 3, Paul says, "I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures." That's the first. And secondly, that He was buried. That's the second. And that He rose again on the third day according to the scriptures. And that is a simple gospel. Ang ating Panginoong Yesus ay namatay, ang ating Panginoong Yesus ay inilibing, at ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay. Kaya kanina isinisigaw natin, ang Panginoong Yesus lang ang nakakumpleto ng Sabat sapagkat He conquered death. He defeated the grave, mga kapatid. But then again, we're thinking, okay, tapos na ba yun? Okay na ba yun? Naniniwala na ba ako? But you know, mga friends, mga kapatid, o mga brothers and sisters nandito, only with acts of obedience can your faith be revealed. Your faith and belief in Jesus, kailangan po merong aksyon ng pagsunod. At paano ko naman ito susundin? Paano naman ako mamamatay? Paano naman ako inilibing? At paano naman ako mabubuhay ulit? Alam niyo po, at alam na alam din natin mga kapatid, ang susi po, papasok po sa kingdom of heaven ay binigay po kay Peter. Tama po, kay Pedro po binigay. And now this same Apostle Peter ay isinigaw po niya in the book of Acts chapter 2. Ito rin po ay dinaanan natin kanina nung bumaba po ang banal na Espiritu sa kanila on the day of Pentecost. And this is what was Apostle Peter actually declared to them. Peter said, "Repent, every one of you, because in repentance tayo po ay ang kahulugan po nung namamatay po tayo sa ating kasalanan o pinapatay natin ang sarili natin sa kasalanan." And next would be baptized in the name of Jesus Christ. Kahalintulad po yan mga kapatid ng paglilibing kay Kristo. Baptism in the name of Jesus Christ, not in the name of the church or not in the name of the pastor, mga visitors po nandito, but in the name of the Jesus Christ who is the Lord of Sabbath. That's the second, para magawa po natin yung paglibing. At pangatlo po, at tandaan natin, ito ay para mawala ang kasalanan.
Hindi para sumanib po sa kung anumang pananampalataya. Hindi para church membership. Hindi po para doon ang baptism. Ang baptism po upang mawala, mabura lahat ng kasalanan na gawa natin mula ngayon. Kung ngayon po kayo magdedesisyon ng pagbautismo sa pangalan ni Jesus, lahat ng kasalanan natin mula ngayon hanggang nung tayo po ay nagkaroon ng muwang o yung tayo po ay nagkaroon ng nagkaroon na ng tamang pag-iisip, ay mabubura po yun according po dito sa Acts 2:38. At ang pangatlo po, you will receive the gift, and the gift itself is the Holy Spirit, because ang Holy Spirit, mga kapatid, yan ang tutulong sa ating upang tayo po makapagbuhay ng resurrected life, upang makapasok din po tayo, mga kapatid, dun sa rest na yun, because the deep calls to deep. Your spirit now will be now calling on and connecting to the Spirit of God. At yan po yung tatlong bagay, mga kapatid, na hinahayag sa inyo ngayon. Nanawa, pag-isipan niyo po maigi, mga kapatid, ang repentance ay napakahalaga. Ang pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus ay sadyang halaga. At ang pagtanggap ng Spirit of Jesus Christ ay yan tatlong yan, sobrang halaga. Upang tayo po magkaroon ng eternal life na ino-offer ni Jesus Christ. So maaari po ba, mga kapatid, itaas natin ang dalawang kamay natin. Kung handa na po kayo, ay sumabay po sa panalangin na ito. Heavenly Father, I come to you today. I recognize that I am a sinner. I renounce my sins, repent of my sins, and are ready to turn away from them all. I believe, Lord Jesus, that you died on the cross, was buried, and on the third day, you rose again. And so, Father, right now, I come to you, accepting you as my personal Lord and Savior and Master of my life. I go forward, God, not backward, with you, with the Holy Spirit. Come receive me as one of your children in your kingdom, so that I will enter the Sabbath rest. In the name of Jesus Christ. Amen. So as po ito, mga kapatid, ay meron pong flag na kulay green po. Nais lamang po namin kayong imbitahan, panandalian lang po, upang mahabagihinan po kayo ng mas kompleto pong discussion or explanation. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Meanwhile, mga kapatid, nandito po ang ating mahal na Pastor Norma para po sa ating offertory at sa ating pong announcement. Pagpalain po kayo ng Diyos, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Salamat po sa ating Diyos. Salamat din sa ating beloved Pastoress na ginamit po ng Panginoon para sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, in Him I find my rest. Sabi mo. Tunay nga po na wala po tayo talagang kapayapaan hanggat hindi po tayo papasok sa kalooban ng ating Diyos. Napakarami po mga bagay na kinapapagod ng ating isip, ng ating puso at ng ating kaluluwa. Pero kung tayo po ay tatanggap sa Kanya, napakabuti po ng mararamdaman natin. Alright, tayo po ay dadako sa ating offertory. Proverbs chapter 11 verse 24. There is one who scatters, yet increases more. And there is one who withholds more than what is right, but it leads to poverty. Purihin po ang ating Diyos, sometimes sa ating po mga buhay,
ay meron tayong nakikita mga tao na napaka-generous po. Bigay dito, bigay dun. Minsan makikita natin na nasadlak sa kahirapan, pero all of the sudden makikita mo bumangon siya muli. Bakit po? Kasi nakikita ng Lord ang puso at isipan ng isang tao na tayo po ay gustong makatulong, gustong magbigay. Pero ang sabi nga, 10 yung ating daliri. Bawat blessing na tinatanggap natin, merong kanya-kanya yan paglalaanan. Di po ba? Meron tayong magbayad sa ating mga bills. Meron tayong pantulong. Meron din tayong pambigay sa ating Lord. Unang-una, siyempre, bibigyan natin ang gawain ng Diyos. Sa ngayon po, tayo po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon nang sa ganun po ay lumaganap sa ating bansa ang salita ng Diyos. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. And maraming salamat po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And please block your schedule as we gather for our next congregational fasting on October 11, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show. And also, let's unite and pray for our upcoming God's Call for Community Outreach, Transformation, and Enrichment, or the G-Code Ministry, which is on the rise in Pasay. Venue is at Andres Bonifacio Elementary School. So kung may time kayo, taga-dun kayo, dalawin po ninyo ang ating pong evangelism ministry doon. And we will conduct a medical mission on October 18, Saturday, from 2 to 6 p.m., a family day, and mini concert is happening on October 25 from 2 to 7 p.m. And you may take part through donation of medical supplies and medicines. You can also participate by becoming a volunteer. Please coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda main station. And meanwhile, for G-Code Cast sponsorships, you may contact Elder Wayley Santos. You can also coordinate with our church administration department for in-kind donations. And also, let's support ABC's exclusive merchandise. A UB foldable umbrella, Z-type umbrella with Bible verse. Prices range between 400 and 350 pesos. And foldable tote bag with Bible verse for only 250. You may avail this item at the ABC booth at the entrance. Alright, tumayo po tayong lahat. Let us pray. Ayuko natin ang ating mga ulo. Let us feel the presence of God. Amang banal na sa langit. Pumunta po kami dito, Lord, hindi para sa ano paman, kundi para kayo ay maitaas namin, mapasalamatan. Pero parati kayong may binibigay sa amin. Sadyang kay buti mo. Alam mo na nahihirapan ang iyong mga anak na magkaroon ng rest. Marami sa amin na nagsasabing, pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko nang mawala sa mundo. Pero ano ang turo mo sa amin? Ibang klaseng rest ang hinahanap namin. Ayan ang rest sa Panginoon. Na tanging kayo lamang ang magbibigay sa amin, Lord, na pwede kaming mabuhay sa mundo ng may kapayapaan kung kami, Panginoon, ay mananampalatay ng lubusan sa inyo. Maraming salamat sa mga katuroan binigay mo sa amin, Lord. Sapagkat sa tuwing magagamit ka sa mga anak mo, mga Israelita, hindi nila natatanggap ang rest. Kabi-kabila ang mga away. Mga kaaway nila na nagtatagumpay sa kanila. Ngunit, kung kami, Panginoon, ay taos-pusong susunod sa inyo, kayo mismo ang sasaway sa mga masasamang espiritu na to at kami po ay magkakaroon ng kapayapaan. Salamat po sapagkat sa kapayapaan mo, kaming lahat ay masaya, kaming lahat
ay nasa komportableng sitwasyon at inaasahan namin na kahit anong mangyari sa amin, still, kapayapaan pa rin ang ibibigay mo. Kapahingahan pa rin ang ibibigay mo sa bawat isa. Kaya iunat mo yung mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan, pagpalain mo inyong mga anak, bigyan mo, Panginoon, ng pananalapi, ang mga kulang sa salapi, pagalingin mo ang mga may sakit, bigyan mo ng katalinuhan ang mga anak mo kung paano magkakaroon ng solusyon sa bawat problema. Ingatan mo ang bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Be spiritually renewed. Join us as we come together for our congregational fasting on October 11, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw. Let us seek God in prayer and fasting as one body, drawing closer to Him and strengthening our faith. We're excited to announce God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code Ministry, which is on the rise in Pasay at Andres Bonifacio Elementary School. We will conduct a medical mission on October 18, Saturday, from 2 to 6 p.m., one family day and mini concert on October 25, from 2 to 7 p.m. Your support is needed for our medical mission through donation of diagnostic equipment and medications. We're also looking for volunteer doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesdan Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wayley Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention, One of Seers. The One of Sea Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your One of Sea meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment,
share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Don't miss out! Get your hands on ABC's exclusive merch, which include UV foldable umbrella with Bible verse for only 350 pesos. J-type umbrella with Bible verse also for 350 pesos. Foldable tote bag with Bible verse for only 250 pesos. Limited stocks only. Avail yours now. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Trade Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply.